Wala nang intro-intro, ang tagal ko nawala sa YouTube, siguro naman namimiss nyo na ako. Nasira ang cellphone ko dahil sa kakapanood ko nito. Pati ito, tsaka ito. Sa sobrang gigil ko sa mga pinagsasabi nila, nahampas ko yung cellphone ko. Wala nang intro-intro. Hoy, makinig ka, Inday Castro. Lahat ng sinasabi mo, puro false, walang true. Hoy Castro, hoy Inday, alam mo ang sarap kurutin ng iyong putay. Ito yung mambabatas na walang alam sa batas. Pinapakulong ang tauhan ni Inday Sara kasi nga daw lumabag sa interfere of law. Subukan mo si Sara ang ipakontempt, makikita mo. Kinontempt ang tauhan ni Inday Sara kasi nag-interfere daw sa kanilang pag-imbestiga. Hoy, kung hindi ka ba naman bubo, edi sana alam mo na independent constitutional body ang Commission on Audit. Hindi siya pwedeng utusan ng Vice Presidente at ng Kongreso. Kaya ang ginawa nyo, nagpadala kayo ng papel pareho. Pwede kayo mag-request pero hindi kayo pwedeng mang-utos sa kanilang trabaho. Ikaw, nag-request ka ng papel sa Commission on Audit. Si Inday Sara naman nag-request na wag ibigay ang papel. So parehas lang kayo na nag-request. Tapos ngayon hindi ka sinunod ng Commission on Audit. Sasabihin mo, sila ay nag-interfere sa pag-imbestiga ninyo? Karapatan ng COA na wag sundin ang sinasabi mo. Independent constitutional body sila. Kung meron man ditong mag-imbestiga, sila at hindi kayo. Hoy Castro, yung independent constitutional body ay dapat mong igalang. Kung gusto mo pala ng resibo, edi dapat nag-auditor ka na lang. At isa pa to, si Madam Lesa. Sabi niya, sa tingin mo hindi ko kayang gawin yon, iasawa ako ng presidente ng Pilipinas. Hoy Madam, naging first lady ka lang kung umusta ka para kang reyna sa ibang bansa. Ang yabang mo naman magsalita. Sa tono mo para kang nagbabanta. Hoy Madam, hindi habang buhay nasa kapangyarihan. Kaya hanggat nandyan ka pa, gumawa ka ng kabutihan. Dahil kapag wala ka na dyan, mukha ka ng utusan. At isa pa to si Bungit. Walang kwenta ang pinagsasabi sa PhilHealth. Nagpapahalata ka lang na sa kalusugan, wala kang malasakit. Hindi mo ba alam, Bungit, na kapag matanda na ang mga magulang natin, maraming nagkakasakit? Akala mo hindi apektado dito ang mga kabataan? Yung mga kabataan, yung tinatrabaho nila, yung sweldo nila, imbis pambili ng pagkain, binabayad pa sa ospital para sa mga magulang na nagkakasakit. Tapos ngayon, nasaan ang pondo ng PhilHealth? Saan ninyo ginagamit? Kulang na nga ang serbisyo ng PhilHealth. Aba, nagawa nyo pang mangupit. Eto, hindi mo na ako magmamakata ha kasi gabi na. Para maintindihan talaga tayo ni Bungit. Senyor Presidente, ha? Nararanasan ko ang nararanasan ng mga kababayan natin. Nasaan ang iyong malasakit? Hindi mo ba alam na ang laki ng nagastos ko sa mga gamot? Wala tayong libreng check-up, Senyor Presidente. Yung mga matatanda, Mr. President, nagkakasakit sila. Nung wala pa silang karamdaman, meron na silang sakit. Pero hindi naagapan ng maaga pa kasi walang libreng check-up. Hindi sila nagpapa-check up. Ibig sabihin, inutil ang gobyerno natin, Senyor Presidente. Ngayon, ang mga pasyente, ang mga magulang natin, dinadala lang sa ospital kapag 50-50 na. Nung wala pang karamdaman, hindi nila nalalaman na may sakit sila kasi walang libreng check-up. Ngayon, Senyor Presidente, nagpa-check up kami doon sa private. Ha? Ang laki ng binayad namin, check up pa lang. Tapos ito pa ang resita, ang mahal pala ng branded na gamot. Ano?
Yung sulat pa nila, hindi mabasa ng mga natural na tao lang. Sila lang makabasa. Para hindi kami makabili doon sa butika kasi medyo mura doon. Kasi gusto nila sa kanila bumili. Kasi sobrang mahal sa kanila. Anong klaseng bayan meron tayo? Akalain mo yun, gamot pa lang, umaabot na sa 30,000? Totoo yan kasi yan ang nabili ko. Kaya naman palang gumaling ang mga may sakit kung gagamit lang tayo ng branded na gamot. Ngayon, tatanungin ko ang gobyerno. Kaya ba nila magsuporta ng branded na gamot? Kaya ba nila pababain ang mga branded na gamot? Kasi hindi to kaya ng mga mahihirap. Yung mga magulang natin, matatanda na. Kadalasan na lumalabas sa kanila na sakit, high blood, sakit sa puso, sakit sa liver. Kaya naman palang pagalingin sa branded na gamot. Kaso, wala silang pera. Ngayon, kung hindi inutil ang ating gobyerno, may ginagawa ba sila para suportahan ang pagbaba ng presyo ng gamot at magkaroon ng libreng check-up? Ngayon mga kababayan, sagutin nyo ako mga kababayan, nasaan ang binoto natin ngayon? Nasaan sila?